So, sabay-sabay tayo, sama-sama tayo magbasa ng ating scripture sa umagang ito. Sa John chapter 10, verse 11 to 21. Basahin po natin sa Tagalog. Pwede ba kayong magbasa? Okay lang? Ako lang ang sasabay sa inyo. Yung malakas Kay mamaya may practice kayo, no? Ayan. Okay. Sige po, sabay-sabay natin basahin. John chapter 10, o 1, chapter 10, verse 11 to 21. Verse 11, Ako, iniaalay ng mabuting pastol, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, nagkabahabahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo, nababaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Verse 21, sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Blessed be the reading of His Word. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, pinapupurihan ka ng bawat isa nandirito, maging sa mga nakikinig sa kanilang tahanan o saan mang lugar. Pagpalahay mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa pakikinig ng iyong salita. Nawa ito ay maunawaan at magdulot ng buhay sa buhay ng bawat isa. Katatagan sa pananampalataya at lubos na pagkilala sa Panginoong Jesus. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo. Batiin niyo muna ng magandang good morning ang inyong nasa likuran. Okay, ngitian nyo naman. Yung nasa kaliwa nyo, pag wala pa, sabihin mo, darating ka rin. Okay. So, bago tayo mag-umpisa, mamaya po, pagkatapos ng ating meron uli kayong 30 to 45 minutes. Hello. Maximum of 1 hour para sa inyong pag-iensayo. Okay? Para sa inyong performance sa darating na Disyembre 15. Okay, are you ready? Nakaplano na ba ang lahat sa bawat? So, isama nyo po wala po dapat maiwan. No? Encourage nyo na, halika. No? Kahit walang boses, pwede. Okay? Basta kasama ka, yun na yun. Alright? Okay. Meron akong tanong. Sinong gustong sumagot? May mabuti at masama. Saan ka interesado? Anong gusto mo? Good news o bad news? Good news. Anong gusto mong unahin? Good news o bad news? Bad news muna, pastor. Di ba karaniwang sinasabi? No? Bad news. Kayo, no?
Siyempre, alam ko ang mas interesado tayo sa sasabihin natin ay sa mabuti. Sino ang nagsasabi na ang masama ang interest ko? Taas ang kamay. Paa. Wala. Siyempre, walang aamin. Sino naman ang nagsasabi na sa mabuti ang interest ko? Taas ang kamay. Mawala na ng kamay ang ayaw magtaas. Biro lang. Mabuti. So, siyempre, kung papipiliin tayo, mabuti o masama, ang interest natin naging sa mabuti. Okay? Anong gagawin mo kung interesado ka sa mabuti? Ha? Anong gagawin natin kung interesado tayo sa mabuti? Aalamin mo ba? Kikilalanin mo ba? Kung ito ba ay tao, isang mabuting tao? Paglalaanan mo ba ng oras at pansin? Di ba sabi nyo, mas mabuti kayo interesado. Ngayon, it requires a proof na paano mo gagawin, ipapakita na talagang interesado ka sa mabuti. Aalamin mo ba? Kikilalanin mo ba? Paglalaanan mo ba ng oras at pansin? Is that how you show your interest sa mabuti? Dapat. Let's go to the word. Number 1, ang mabuting pastol. Interesado ba kayo? Ang mabuting pastol. From verse 11 to 13, it says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol, sabi ni Jesus. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Pag sinabing ang mabuting pastol, ano ang mabuting pastol? Bakit napunta dito sa mabuting pastol ang usapin na nangyari sa bulag? No? Tama ba? Galing ang istorya, ang senaryo mula sa bulag. Okay? Ngayon, nung sinabi ni Jesus na kayo ay nanatiling mga bulag, then pumasok na ngayon, I am the door, and now I am the good shepherd. So, alam natin, kilala natin si Jesus dito sa buong John chapter 1 hanggang current chapter, nakita natin kung paano magturo si Jesus. Si Jesus, pag nagtuturo, hindi pwedeng hindi ka makaka-relate. No? Nung sinabi niya doon sa kanyang mga alagad na nung bumabagyo, ibig sabihin, dinala niya ang kanyang mga alagad sa sitwasyon na kung saan talagang mararamdaman nila ang takot at makikita nila ang kapayapaan na meron ang kanilang guro. Dinala rin ng Panginoong Hesus ang mga tao sa bundok na kung saan ay nakakagutom umakyat ng bundok. At dinala rin sila sa kakulangan na meron lamang silang 5 loaves and 2 fishes. Paano mo pakakainin ng 5,000 lalaki pa lang ang binilang? So, inilalagay ng Panginoon ang sitwasyon sa kung saan ang kanyang mga tagapakinig ay lubos na makaka-relate o makaka-connecta sa kanyang mga itinuturo at sinasabi. Kaya tanong, interesado pa ba kayo sa mabuti? So ngayon, dinala niya ngayon ang istorya sa kung saan hindi ito nalalayo sa connection mula doon sa ginawa niya sa bulag. Kasi part yun ng kanyang pagiging mabuting pastol. Part yun ng kanyang purpose. Part iyon ng kanyang, di ba sinabi yun, nangyari yan sa kanya upang dahil sa kanya ay maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. So may purpose. Walang may sala, hindi kasalanan ng magulang, hindi kasalanan nung bulag, kundi itinakda ng Diyos ang lahat ng pangyayaring yan upang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. At ngayon, nandito tayo sa pastulan na umpisa ay ang pintuan. Ibig sabihin ng may pintuan, the door is merong confinement. Okay? Ano man ang nasa labas ay hindi kanya, ano man ang nasa loob ay sa kanya. So dito pinapakita niya na merong ganon, no? May division, inihihiwalay. Hindi kayo pare-parehas kasi merong sa akin.
So bakit napunta sa mabuting pastol? Dito ngayon, ipapakita ng Diyos sino ang mabuting pastol. Hindi ba alam ng mga Hudyo ang tinutukoy ni Jesus? Alam po nila. Dahil sa lumang tipan, ang Diyos ang tunay na pastol. Wala pa si Jesus. Okay? In the shadow. Wala pa ang Diyos na nagkatawang tao. Sa Old Testament, merong Diyos. Pero walang katawang tao. Nang dumating si Jesus, ang Diyos na naging nagkatawang tao. Okay? So sa lumang tipan, ang Diyos ang tunay na pastol. At ito'y paulit-ulit na inihahalin tulad yung mabuting pastol sa unfaithful shepherds. Sa lumang tipan, meron ng unfaithful shepherds. At ang unfaithful shepherds ay may kaukulang hatol sa Diyos. Jeremiah 23 verse 1 to 4, sabi doon, paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Yung word na namumuno is, sa English, is shepherds. No? Sa basahin natin sa English Standard Version, woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, declares the Lord. Therefore, thus says the Lord, the God of Israel, concerning the shepherds who care for my people, you have scattered my flock and have driven them away, and you have not attended to them. So yung shepherd na supposedly dapat ginagawa nila ang tama, ngayon hindi nila ginagawa. Dapat nagpapakain, hindi nagpapakain. Dapat nangangalaga, hindi nangangalaga. Ang sabi ng Diyos, behold, I will attend to you for your evil deeds, declares the Lord. So sa Tagalog, ano ba ang ibig sabihin sa Tagalog noon? Verse 3, verse 2, ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa pinunong, pag sinabing pinuno, shepherds yan sa English, na nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at ipinagtatabuyan ng aking kawan, hindi nyo sila binantayan, kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Then, verse 3, sabi ng Panginoon, then, I will gather the remnant of my flock. Ano daw ang gagawin niya? Igagather niya. Ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa. Mula sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila, baga, na-spread out. Titipunin niya yan. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. At verse 4, tandaan niyo ito, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sa English, I will set shepherds over them. So alam ng mga Hudyo ang tinutukoy ni Kristo when He said, shepherd or mabuting pastol. Ang alam nila talaga, ito ay Diyos. Kaya nga doon pa lang siguro nag-uumpisa na silang maggalit kay Kristo. Ay ito na naman si Jesus. Sinusubukan na naman niyang i-claim na siya ay Diyos. Mga yan ang umiikot sa isip ng mga Hudyo, mga Pariseo. Kasi they know na walang ibang nangangalaga sa mga Israelita o sa mga Jews, kundi ang Diyos na siya nilang pastol. I will set shepherds over them who will care for them, and they shall fear no more nor be dismayed, neither shall any be missing, declares the Lord. Ang mabuting pastol, ang Diyos ang maghihirang o naghirang. So alam ng mga Hudyo na merong mabuting pastol at merong hindi. Isa pa lang po yan sa example sa Lumang Tipan, sa Jeremiah, and there, marami pa pong mga verses or scripture reference patungkol doon. Sa Jeremiah 3 verse 15, sabi niya doon, bibigyan ko kayo ng pinunong sumusunod sa akin, the word shepherds.
at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Sino yon? So isang pastol, isang namumuno, isang shepherd na may buong katalinuhan at pagkaunawa, sino to? Ang Panginoong Jesus. May tatalino pa ba sa Kanya? May makakaunawa pa ba ng higit sa pag-unawa na meron siya para sa atin? Yan ang mabuting pastol. May buong katalinuhan at buong pagkaunawa. In the Old Testament, like David and Moses, are frequently spoken of as good shepherd, mabuting namumuno, mabuting hari. Si David and Moses, shepherd of the flock, kung saan siya yung pastol na nag-alis, no, namuno sa mga Israelita mula sa Ehipto papuntang wilderness. Tama? Saan ba dinala ni Moses ang mga Israelita? Sa Promised Land o sa wilderness? Sa Promised Land, Pastor. Hindi nga nakarating si Moses dun eh. Okay? Inalis ni Moses ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto at dinala niya ito planong dalhin dahil plano ng Diyos na madalhin ito sa Promised Land. Ngunit sila ay na-stuck sa wilderness. But ang naging function ni Moses is to shepherd, na ang Diyos mismo ang nagtalaga sa kanya. And the same thing with David, na bata pa lang ay isa ng pastol, na nangangalaga sa mga tupa, inaawitan ng mga tupa, ipinagtatanggol ang mga tupa, pinapakain ng mga tupa. Kapag merong leon, pag merong tigre, merong oso, ewan ko lang kung may buwaya doon. Wala ba? Bakit? Sa Pilipinas lang ba meron nun? Oh, buhaya eh. Pag crocodile, Amerika yon. Di ba? Yan ang isa sa katangian ng mabuting pastol is mamamatay ako bago mo makain ang mga tupa ko. He lays his life. Hindi ito inagaw sa kanya, kundi siya muna. Yan ang pagsasalarawan ni Kristo ng isang mabuting pastol. Ano daw yon? Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. He lays down his life for the sheep. It also gives us the character, katangian ng isang good shepherd. Ano ang ibig sabihin na inalay ang buhay para sa mga tupa? And that is salvation. Kaligtasan ng mga tupa. To lay down one's life is rare in Greek and may reflect to Hebrew idiom, ano yung idiom? Salitain o sawikain. Na, ano ibig sabihin to lay down one's life? It is to hand over one's life. Hindi yung ito lay down na ang buhay ko ay para sa iyo. Ang ibig sabihin ng to lay down one's life is to hand over my life. I'm willing to die for you. Hindi yung bibigyan lang ng oras, kundi para sa inyong kaligtasan, I lay down my life. Sa lumang tipan ay meron ng pahiwatig sa gagawing sakripisyo ng tagapagligtas ng mundo na si Jesucristo. Isaiah 53 verse 12, dahil dito siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat, ano daw po yun? Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Hindi ba nabasa ng mga Pariseo yan? At nakibahagi sa parusa ng masasama. Ibig sabihin, kasama siyang namatay sa krus, kasama ang dalawang masamang nilalang. Ang magnanakaw noon, pinapatay.
Tama ba? Magnanakaw ba yung katabi ni Jesus? Oo. The thief on the cross. Inako niya ang mga makasalanan at dinalangin sila'y patawarin. At sabi pa sa Zechariah chapter 12 verse 10, ang salita ng Diyos version, bibigyan ko ang mga angkan ni David at ang mga taga-Jerusalem ng espiritong maawain at mapanalangin. Pagmamasdan nila ako na kanilang sinibat. Sino yun? Si Kristo. At iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. Pagmamasdan nila ako at kanilang sinibat, iiyak sila. Sino ito? Si Kristo. Mark 14:27, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Cross-reference sa Zechariah 13 verse 7, ang pagpatay sa pastol ni Yahweh. Magandang balita, Biblia version. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa. Laban sa aking lingkod. Patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Lilipulin ko naman pati ang maliliit. So doon, ipinapahiwatig na ang mangyayari. So nakita natin dito sa sinabi ni Jesus kung sino ang mabuting pastol at ano ang karakter ng mabuting pastol. Ialay ang kanyang buhay. He lays down his life for the sheep. Inialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Alam niya ang kanyang ginagawa at purpose kasi mahal niya ang mga tupa. Ano naman ngayon ang kabaligtaran ng mabuting pastol? Pag-uusapan din natin ang hindi mabuti. Ang upahan. Hard hand sa English. From verse 12 to 13, ang upahan ay tumatakas kapag dumarating na ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito, kaya't sinunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. So dito, isinalarawan din ni Kristo ang upahan. Hindi niya tinawag na pastol kasi hindi naman talaga. Dahil ito ay isang upahan. Bakit? Upang makita ng mga kausap niya, maging natin, what is the difference between the mabuti and the hindi mabuti? Paano masasabing mabuti kung hindi mo rin naman malalaman, hindi mo ma-appreciate ang kabutihan, kung hindi mo malaman ang hindi mabuti? So ano daw ang pagsasalawan ni Kristo sa isang upahan o hired hand? He is not a real shepherd. He does not own the sheep. He leaves the sheep when in danger. Una siyang aalis. No? He does not unite the sheep. Hindi rin pinagkakaisa. Hinahayaan niya itong mag-scatter. He flees because he is hired. Mabilis siyang tumatakbo kasi siya ay upahan. And he doesn't care for the sheep. In Ezekiel 34 verse 2 to 6, may propesiya sa mga shepherd o pinuno ng Israel. Sabi sa Magandang Balita version, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel or shepherd. Sabihin mong pinapasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno. Ibig sabihin ng pinuno dyan, shepherd. Mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. So ito yung sinasabi ni Kristo. Alam nyo yan. Alam nila yon kasi sila nga ay mga tagapagturo ng salita ng Diyos. So dito ibinabalik o inilalagay ni Kristo ngayon, merong dalawang pinuno. Ang isa ay ang mabuti at ang isa ay hindi. 1 Peter
Ano daw yung hindi? Sarili lamang ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinim ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi nyo pinapakain ang mga tupa. Bakit hindi nyo pinapalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Trabaho lahat yan ng shepherd. Pagpapakain, pagpapalakas, pagtutuwid. Ano yung hinihilot? Ibig sabihin nun, disiplina. Kapag napilayan ng tupa, anong gagawin ng pastol? Papaluin? Babaliin? No. Lalagyan niya yun ng parang fixing upang ito ay gumaling. Hindi masarap, pero para sa ikabubuti ng tupa. Wala namang masarap na disiplina eh. That's what the Good Shepherd does. Now, if you want a good shepherd, be ready to be disciplined. Be ready to eat kung ano ipapakain sa inyo. Ngayon, kung ayaw nyo kumain, ayaw nyo dinidisiplina, ayaw nyo rin ang hinahanap, sabi dito, bakit hindi nyo hinahanap ang nawawala? Hindi dito ayaw nang hinahanap siya. Hanap kayo ng upahan. Wherein you're the boss. Pero hindi yun ang kaloob ng Diyos. Hindi yun yung heart desire ng Diyos para sa kanyang mga tupa na ito'y lumaking mga suwail. That's why, sabi ni Paul, He raised up teachers, shepherds in the church to teach, to care, to feed, to equip, to disciple, discipline. So dito, kitang-kita natin. Ngayon, tinatamahan ng mga Pariseo, mga kausap ni Kristo, na hindi namin ginagawa yun. Kasi okay na kami sa mga posisyon namin. Basta pag may problema, dali nyo dito. Kapag napatunayan ka mali, okay, sige. Hindi ka namin tuturuan. Huhusgahan ka lang namin. The Good Shepherd teach. Hindi yung puro husga. Mali yan. Tinuturo mo ba ang tama? So dito, ayan yung description mismo ng Diyos. Sa mga hindi mabuti, o ang tawag ko, hindi pwedeng banggitin na pastol eh. Upahan. Upahan ang tawag. Bakit hindi nyo hinahanap ang nawawala ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip, ay ginagamitan nyo sila ng kamay na bakal. Balikan natin ang karakter ng mga tupa. Ang mga tupa mahihina. Hindi sila ganoon katatalino. They are sila yung uri ng hayop na talagang maliligaw kung walang pastol. Sila yung lubos na nagtitiwala sa pastol kasi hindi nila kaya sa sarili nila. Di ba yan ang sinasabi sa atin? Huwag magtiwala sa sarili. Magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord and lean not on your own understanding. Kapag nagsulo ang tupa, hindi nga yan makalakad ng diretsyo, patagilid. At magugulat na lang yan na siya ay cornered na. Mahuhulog na pala siya. Hindi niya alam na ang parating na patibong sa kanyang buhay. Ngayon, pag umabot siya sa puntong iyon, nag-aantay na lamang siya sa kanyang pastol na siya ay iligtas. Kung mabuti ang pastol. Verse 5, sila'y nangangalat at nilalapan ng mabamangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang
pastol. Kapag walang pastol, hindi ka lang maliligaw, masisira ka. Ang mga tupa ko ay nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. So yan, ang hindi mabuti o ang upahan. In contrast to the good shepherd, ang upahan ay iiwan ng mga tupa sa panahon ng hirap at danger. Mas uunahin ang self-interest. Kapag wala na ang nangangalaga, ang mga tupa ay nakabuyang-yang na sa mga lobo. Ito ay pagpapakita ng hindi paggampan ng tama ng mga pinuno. Ngunit hindi ganoon ang mabuting pastol. Okay? So yun, ang paglalarawan ni Kristo sa dalawa, ang mabuting pastol at ang upahan. At dito nagtatapos sa ngayon ang tungkol sa upahan. Unless interesado kayo sa masama. Ayaw kong pagtuunan ng pansin ngayon ng upahan kasi aalis din naman yan. Di ba? Sabi nga, ba't pa natin pag-uusapan? Aantayin na lang natin siyang umalis. Ang interest natin ay nasaan? Nasa mabuting pastol. O di ba sabi nyo, mabuti ang interest nyo? Sino dito may tanong para sa upahan? Sorry, wala na po ako mai-share tungkol sa upahan. Senior na po ng Panginoon ang lahat-lahat para sa Kanya. At bakit nais kong bigyan ng diin ang mabuting pastol? Dahil dito tayo may relasyon. Interesado ba kayo? Number 2, ang magandang relasyon sa mabuting pastol. Verse 14 to 15, ako nga, sabi ni Kristo, ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Jesus said, I am the good shepherd. Kaya po ang title ng ating mensahe, si Jesus ang mabuting pastol. Hayag na sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na siya ang mabuting pastol. Sabihin naman ng mga Hudyo, blasphemy. Kasi Diyos yun eh. Paano mo magagawang tipunin? Sabihin, Diyos ka, ikaw si David, ikaw si Moses. Ikaw ang sinasabi sa propesiya. Hindi ba yun ang totoo? Ngunit ayaw nilang maniwala. Matapos niyang isalarawan ng mabuting pastol, sinabi niya sa mga ito na siya ang mabuting pastol. Kasunod dito, ipapakita naman niya ang magandang relasyon niya sa mga tupa. Kung kayo tatanungin, ano muna ang magandang relasyon para sa inyo? Ano ang magandang relasyon para sa inyo? Tuwing umaga, pastor, nagsisigawan kami. Magandang relasyon yan. Ano pa? Ano pa yung magandang relasyon sa inyo? May relasyon kami pero hindi ko siya kilala. No? Pag nakakainom siya, hindi ko siya kilala. Pero pag hindi kilala ko siya, ang ganda ng relasyon. Pag wala siyang pera, actually, hindi ko na maipaliwanag kung sino siya. Pero pag may pera, kilalang kilala ko siya. Napakagandang relasyon. Ano ba ang magandang relasyon? Kilala ang isa't isa. Yes. Dapat. Alam kung ano siya sa'yo at ano ka sa kanya. Asawang lalaki, asawang babae. Sorry, napabilis. Asawang lalaki at asawang babae, relasyon. Alam niyo na kayo mag-asawa. Hindi sasabihin mo, asawa mo ko. Bakit hindi pa niya alam? Ang gandang relasyon. Dapat alam. Kilala mo yung asawa mo at kilala ka ng asawa mo. Boyfriend, girlfriend, alam niyo pareho. Dapat. Hindi yung isa lang ang alam na sila. Yung isa, hindi. Tayo ba? Akala ko tayo. Ang ganda ng relasyon. That's the first thing.
Dapat kilala nyo ang isa't isa. The first thing but the most important thing, kilala ninyo ang isa't isa. Going back to the shepherd and the sheep relationship. Ano dapat? Kilala. Good relationship between the shepherd and the sheep. Number one, the good shepherd knows his own. On top priority, dapat kilala ka. At pangalawa, the sheep knows the good shepherd. Dapat kilala mo rin siya. Okay? Kasi kung kilala mo lang siya at ikaw hindi niya kilala, wala talaga kayong relasyon. The good shepherd knows his own, o kilala ng mabuting pastol ang kanyang sariling mga tupa. Jesus, the good shepherd, totoo, truly, kilala niya ang sa kanya. He knows everything because He is God. At ito ay mahalaga na malaman natin ang pangunahing patunay na tayo ay tupa. Ano ang pangunahing patunay na tayo mga tupa? Dapat kilala tayo ng mabuting pastol. At pangalawa, and the sheep knows the good shepherd. At kilala ng mga tupa ang mabuting pastol. Alam mo yung word na know, okay? He knows. Know in Greek is a word ginosko. Ang ibig sabihin is to be taking in knowledge. Come to know. Recognize. Perceive. Understand. In past tense, to know, realize, to become known with accusative. Anong ibig sabihin ng accusative? Maging yung nouns, pronouns, and adjectives ng object. Hindi lamang kilala mo siya sa pangalan, kundi kilala mo siya sa kung sino siya. Yan ang ibig sabihin ng know or kilala. Ibig sabihin, hindi lang sa pangalan, kundi kilala mo ang lahat sa Kanya. Nare-recognize mo siya. Naiintindihan o nauunawaan mo siya. Sa madaling salita, meron kayong magandang relasyon. Hindi po yung basta kilala mo lang siya kasi napapanood mo siya sa pelikula o sa TV. Tapos pag nakita mo sa mall o sa anumang lugar, sasabihin mo, hindi mo ba ako nakikilala? Ako yung nanood ng pelikula mo kagabi. Kilala mo. Pero, kilala ka ba niya? Di ba mga artista, kilala natin sa pangalan at sa itsura, pero hindi talaga natin sila tunay na kilala. Si Kristo, may ganun din ba? May mga tao ba nakilala si Kristo na siyang anak ng Diyos? Na pinako sa krus pero hindi naman siya tuluyang o lubusang nakikilala. Hindi nare-recognize ang kanyang boses, ni hindi nauunawaan kung ano ang gusto ng Panginoong Jesus. Ang tunay na kilala, talagang kilala mo. Ano yung ayaw niya? Ano yung kalooban niya? Ano ang tinuturo niya? Ano yung karakter niya? Ano yung katangian niya? Yan ang kilala. Hindi yung 10 taon na kayong mag-asawa, hanggang ngayon hindi mo alam kung ano ang gusto niyang pagkain. Ano ang nagpapagalit sa kanya? Ano ang nagpapasaya sa kanya? Anong klaseng relasyon yan? 10 taon ka ng Kristiyano, hanggang ngayon, ang alam mo lang is John 3:16. Sino si Jesus? Siya yung namatay sa krus. Yun lang. Siya ang mabuting pastol. Oo, tama. Hanggang dun lang ba yun? Kung alam na interesado tayo sa mabuti, kilala natin ang lahat sa mabuting ito. Pero hanggang saan ba natin nilalagay ang ating interes sa pagkilala sa Kanya? Matatawag ba nating relasyon yon? Hindi ho ganon. Ang pagkilala kay Jesus
ay ang pagkakaroon ng isang totoo at napakahalagang ugnayan o relasyon kay Jesus. Nasa ating pong lesson yan sa Parker's One-on-One, Discipleship, Chapter 1, Tagalog. Sa English, to know Jesus is to have a real and vital relationship with Jesus. Tunay, ano yung sinabing vital? Buhay. No? Vital signs. No? Ano ba ang kalooban niya? Ano ba yung tinuturo niya? Ano ba ang meron sa pangako niya? Bakit sinabi niya na ganito? Iniutos niya kasi ito ang utos niya at siya ay ang aking Panginoon at dahil siya ay mabuti at ako'y nagtitiwala sa Kanya at kilala ko kung sino siya, susunod ka. Ang problema kaya ang tao hindi magawang sumunod dahil hindi talaga kilala. Kayo ba, pag sinabihan kayo ng hindi mo kilala, nakainin mo to, kakainin mo? Hindi, di ba? Kasi hindi mo siya kilala eh. Pero pag kilala mo, pag sinabi niyang gawin mo ito, gagawin mo dahil kilala mo siya. Pag pinagawa niya sa ito, susunod ka dahil kilala mo siya. Pag hindi kilala, hindi talaga, kaya hindi ginagawa. So kung nagtatanong tayo, bakit hirap akong sundin ang Diyos? Hirap akong gawin ang pinagagawa ni Kristo. Kilalanin mo kasi siya. Baka naman kasi iba ang kinikilala mo. Sinasabi mo yung mabuti ang interest mo, pero baka mamaya yung masama ang interest mo. Pagbukas mo ng cellphone, puro masasama ang hinahanap mo. Paggising mo sa umaga, kalokohan kaagad ang iniisip mo. Baka doon ang interest mo. To know Jesus is to have a real and vital relationship with Jesus. But wait, there's more. John 8:19, siya ay tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. So ano sabi ni Jesus? Hindi ninyo ako kilala. Kahit sabihin mo kilala mo siya, hindi ninyo ako kilala. Kasi ang kumikilala sa Kanya ay ang sumusunod sa Kanya. At hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala nyo rin ninyo siya. Ibig sabihin, if one has a vital relationship with Jesus Christ, he or she also has a real and vital relationship with God the Father. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na relasyon o ugnayan? Bakit ho? Kayo ho ba, kapag mayroong lumitaw dyan na isang nilalang at sasabihin na kilala nyo siya, sasabihin nyo bang kilala nyo nga siya? Di ba hindi? Kung hindi naman talaga. Depende, pastor, kapag may 500, kapag may 1,000. Ganun ba yun? No. Matthew 7 verse 22 to 23 para makita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa Panginoong Hesus. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, napakahalaga ang pagkakaroon ng buhay na relasyon kay Kristo. Ano yung buhay na relasyon? Kinikilala mo. Inaalam mo. Sinusunod mo. Meron bang kumikilala sa Panginoong Hesus na hindi sumusunod? The 12 disciples na replace na si Judas. Okay? Makasabihin nyo, Pastor, may isa eh. Hindi, na-replace na, 12 pa rin. No? They obey Christ because they know Christ. And that's the key on following Christ is to know Him more, to grow in the knowledge of Him. Kung may desire po kayo na matuto ay maturuan pa, please ready to make yourself available in discipleship lesson na magkakaroon dito sa church natin.
Kailangan po natin kilalanin ang mabuting pastol, si Jesus, bilang tanda na tayo ay mga tunay na tupa. And pangatlo, the good relationship between the shepherd and the sheep is, I lay down my life for the sheep. Iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ano ibig sabihin nito? Dapat alam natin ito at alam natin kung bakit. Sapagkat kung nalalaman natin ito, patunay na meron tayo magandang relasyon sa mabuting pastol. Ibig sabihin nito ay salvation in Christ alone. Inialay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa or Christians bilang ating kahalili, replacement. Imbis na tayo ang maparusahan sa ating mga kasalanan, inako niya ito sa krus upang bigyan tayo ng bagong buhay, born again, at buhay na walang hanggan, eternal life. Ganyan kabuti ang pastol na ito, na si Jesus. To know is equivalent with to love. Ang kilalanin o makilala ay halos parehas ng mahalin siya. Dahil kilala niya tayo kanyang minamahal. At dahil nakikilala natin siya, higit pa sa pagkilala natin kahapon, hanggang sa mga susunod na mga panahon, hanggang 2025, hanggang sa mapatid ang ating hiningay, patuloy natin siyang kinikilala, patuloy natin siyang minamahal. At dahil patuloy tayong nagmamahal sa Kanya, patuloy din tayong nagiging katulad niya na nagmamahal sa kapwa natin. The only problem kaya hindi natin magawang magmahal dahil hindi natin minamahal si Kristo. At dahil kaya hindi natin magawa maipakita ang ating pagmamahal dahil hindi natin siya kinikilala. Ganon kahalaga ang pagkilala. Ikaw ba, sasama ka na lang ba sa isang tao na hindi mo kilala at sasabihin mo, I love you? That's wrong. We need to know Christ. Ang pinakamahalagang dapat kilalanin ng tao, si Kristo. Dahil ang masumpungan siya ay ang matagpuan ang pag-ibig ng Diyos. To know is equivalent with to love. Verse 17, dahil dito'y minamahal ako ng Ama. Bakit? Sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Iyan ang ating mabuting pastol, inialay ang kanyang buhay. Number 3, ang ibang mga tupa ay may parehong mabuting pastol. Mayroon pang ibang tupa. Verse 16 to 18. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Sino yon? The other sheep. Sino yung other sheep o ibang mga tupa? Ito ay ang mga hentil. Hindi mga Hudyo. Kung hindi ka Jew, ikaw ay hentil. Tayo mga hentil, kasi nga sa lumang tipan, ang mga Hudyo lamang ang pinapatnubayan ng Diyos, pastol. Ngunit dakila ang plano ng Diyos dahil sa kanyang biyaya or grace, tayo ay pinili, tinawag at ibinilang sa mga sa Kanya. One flock, one shepherd. Since this gospel has consistently stressed that Jesus' mission was not just for the Jews, but for all the world, it is likely that this time the meaning here is also, what is it? One flock, one shepherd. Ang pamayan ng Kristiyano ay hindi dapat masiraan ng mga pagkakabahabahagi, ngunit dapat huwaran ng pagkakaisa sa iba't ibang lahi o etniko habang ang lahat ay tumutugon saan? Sa iisang tinig ng mabuting pastol. May pag-asa bang magkaisa ang mga tao? Kung ang lahat ay merong isang mabuting pastol. Naiintindihan kaya ito ng mga Hudyo? Maaring oo, maaring hindi.
ngunit ibinibigay na sa kanila ang impormasyon. So malamang hindi. May ilan. No? Mamaya malalaman natin na bakit. Kaya may ilan. Totoo, may ilan. Okay? Pero ang kahalagahan nito, hindi ipinagkait ni Kristo ang impormasyon patungkol sa mabuting pastol at saka sa upahan at sa gagawin o ginagawa ng mabuting pastol. Kaya next Sunday, doon naman magkakausisaan na tunay na bulag sila. Dahil hindi nila nakita, hindi nila tinitingnan ang ginagawa ni Kristo. So ngayon, binigay ang impormasyon. Ngayon, it's within them how they are going to respond. Hindi ito isinikreto sa kanila. Pagdating ni Jesus, ang mga ginagawa ni Jesus, etc., lahat yan ay sinabi ng Diyos na mangyayari sa propesiya tungkol sa Mesaya, patungkol sa mabuting pastol. Sabi ni George Hutchison, sa of the Gospel of John, sa Church History Notes, Christ Himself is cheap in bringing in His elect. Whatever instrument He employs, and He is at pains to seek them and gain their consent as being bound in the covenant of redemption to present all that are given Him blameless before the Father. Ganyan kabuti yung pastol. Verse 17, dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Inaalay ang buhay. John 3:16-17, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Ano ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos? Ang ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. He says, no one, because He lays it down. Bakit? No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down. I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Bakit? Kasi ito ay ang utos na tinanggap niya mula sa Ama. Hindi ito dahil ayaw niya, kundi dahil sila ng Ama ay iisa, may maayos na relasyon. That's why He obeys. At yan din ang sinasabi niya para sa mga tupa. Ang pag-ibig, to love Him is to obey Him. Ito ay ang utos na tinanggap mula sa Ama. Kaya sabi sa John 3:16, babalikan natin, di ba? For God did not send His Son. Sino ang nagsugo? Ang anak sa sarili? Sinugo niya ang kanyang sarili? Hindi. Ang Ama. Sino ang sumunod? Si Kristo, ang anak. Yan ang kapahayagan ng pag-ibig. Ito ay ang dakilang pag-ibig, ay ang dakilang pagsunod. Si Jesus ang kapahayagan ng pag-ibig ng Ama. Kaya tayo ay dapat na magpasalamat at tumugon ng tama sa pag-ibig na ito. Bakit? Kasi para tayo ay magkaroon ng tama at maayos na relasyon sa Kanya, marapat na tayo ay tumugon ng tama sa pag-ibig ng Diyos. Paano gagawin yon? Ano ang tamang pagtugon sa mabuting balita na ito? Una, magsisi sa iyong mga kasalanan at talikuran ito. Yan yung repentance. Pangalawa, manampalataya sa Panginoong Jesus. Yan ang faith. Repentance and faith. Yan ang tamang tugon. Ang repentance ay isang pagtalikod
at isang pagharap sa bago. Yan ang repentance. Tinatalikuran mo ang mga dati mong gawa, ang iyong dating pagkatao, ang mga kamalian yon at pinagsisisihan yon, at meron ka ngayong bagong hinaharap at yon ay pagpapatuloy. Paano ka magpapatuloy yon? Kailangan mo ng faith. Kailangan mo manampalataya dahil meron na ngayong naglilid sa'yo. Noong una, walang naglilid sa iyo. Kaya ikaw, ginagawa mo ang lahat. Ang ginagawa ng isang tupa ayon sa kanyang sarili ay laging ikaliligaw niya. Kung walang tupa, ay walang pastol, ang tupa maliligaw. Kaya dalhin nyo dito yung mga naliligaw. Saan ba yung address ng church natin? Diyan lang yun. Sa may EDSA, lakad-lakad ka lang dyan, makikita mo na. I-remind nyo, dito pala yung church natin, 10 o'clock hanggang 12 o'clock. Ang pastor natin, ayan, si Pastor Mark, baka nakalimutan. Remind nyo. Bigyan natin ng direksyon, baka nakalimutan na kung saan. May naliligaw ba kayong nakilala? Ano daw ang sagot pag naliligaw? Magtanong. Paano kung pinagtanungan, wala rin alam? No? Dapat kilala natin. Natanungin ka, sino ba si Jesus? Hindi ko rin alam eh. Aray. Dalawa na kayo ngayong naliligaw. Tanong natin kay ganito, sino nga ba si Jesus? Hindi ko rin alam. 3 na kayo ngayon naliligaw. Lumapit tayo doon, sumama tayo doon sa mga nakakakilala kay Jesus upang makilala rin natin. Every Sunday, kasama natin ang mga nakakakilala kay Jesus. Pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nakalimutan na rin natin. So, gaano kahalaga ang relasyon sa mabuting pastol? Ito ay kaligtasan at buhay na walang hanggan at matuwid na pamumuhay. Dahil may naglilid sa'yo, may nakangalaga sa'yo, may dumidisiplina sa'yo. No? Pangapat, last, ang dibisyon sa mga Hudyo. Ayan, may dibisyon. Dahil sa pangapanalitang ito, nagkabahabahagi ang mga Hudyo. Division, kasi may mga nananampalataya na kay Jesus. May naniniwala. May mga tumugon ng tama. Sino yon? Ang mga tupa. Bakit? Bakit tumugon ng tama ang mga tupa? Dahil they listen to the voice of the shepherd. Ito, patunay. Verse 20 to 21. Marami sa kanila ang nagsabi. So, sabi ng marami sa kanila. Amen? Sabi ng marami sa kanila. Ano daw ang sabi ng marami? Kasali ka ba dyan? Pakisabi nga. Ano daw ang sabi ng marami? 1, 2, 3. Sinasapian siya ng demonyo. Nababaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Yan ang sabi ng marami. Kasali ka ba doon? Sinong mahilig sumama sa marami? Mag-isip-isip kayo kapag ka marami yan. Okay? Sabi ng marami. Ano yung sabi ng marami? Yan ang maling pagtugon ng katotohanan ng narinig. Totoo ba ang kanilang mga narinig? Sinabi ba ni Jesus ang totoo sa kanila na kailangan nila ang mabuting pastol? Ay ganito, ganyan. Ang upahan ay ganito, ganyan. Kayo, kung narinig nyo yun, anong respond nyo? Anong tugon nyo? Yan din ba ang sasabihin nyo? Sinasapian ng demonyo. Nababaliw. Bakit ka makikinig dyan sa nagpipreach na yan? Pogi lang yan, pero huwag kang makikinig dyan. Kahit pangit ako, makinig lang kayo. Kasama
doon sa maraming nagsasabi na maling pagtugon? Ngayon, may dalawa lang yan. Kung hindi ka tupa, hindi ko alam kung ano ka. Pero di ba meron, kitang-kita natin, sabi ng marami, sinasapian ng demonyo. O ito naman, doon naman tayo sa kabilang tawag dito, kabilang party list. Sabi naman ng kabilang party list, sabi naman ng iba. Sino yung iba? Sino yung iba? Ikaw ba yon? Sabihin mo nga sa katabi mo, iba ka na. Iba ka na ba? Ano, saan kayo? Kung hindi ka pa iba, baka doon ka sa marami. Pag kay Kristo, mag-iiba ka talaga. Tama ba? Meron ba naman kay Kristong dati pa rin, if anyone is in Christ, he is the same. Ganun ba yun? No. If anyone is in Christ, he is a new, bago, iba ka na. Tama? Pag kay Kristo, mag-iiba ka talaga. Nananampalataya ba tayo kay Kristo, iba ka na. Kung nananampalataya ka. Anong sabi ng iba? Hindi makapagsasalita ng ganoon ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ang bulag ng bulag ang demonyo? Hindi makapagsasalita ng ganoon ang sinasapian ng demonyo. Ano ba ang sinasabi ng mga sinasapian ng demonyo? Ano ba? Nakakita ba kayo ng, ano ba sinasabi ng sinasapian ng demonyo? Hindi ko kasi alam, iba kasi ang pinapakinggan ko eh. Tinig na mabuti, pastor. Ano ba sinasabi ng sinasapian ng demonyo? Ganun ba yun? Yung mga napapanood natin, ganon? Papatay kita. Ganun ba yun? Nakita niyo kung anong meron doon sa iba? Gusto ko makita niyo kung anong meron sa iba eh. Kasi baka kasama ka doon. Sana. Anong meron sa iba? Iba na silang mag-isip. Iba na ang takbo ng kanilang pag-iisip. Hindi na kagaya nung iba. Yung marami pala. Ikaw ay iba na. Bakit? Hindi mo, di ba nga, yung bulag tumalino? Ang repentance is a changing of mind. Nag-iba na yung pagkilala kay Kristo dahil, teka lang, hindi sa demonyo ang sinasabi nito. Meron siya ngayong interest sa mabuting balitang kanyang narinig kay Kristo. Tama? Nakikita niya na mabuti ito. Hindi ito pang demonyo. At saka, ayan si bulag. Magpapagaling ba ng bulag ang demonyo? Baka lalo kang bubulagin yan. No? Maaring nakakakita ka, pero ang gagawin ng demonyo, bubulagin ka upang ilayo ang paningin mo sa dapat mong tingnan. Yan ang demonyo. Bibigyan kita ng paningin. Makikita mo ang kahalagahan at kagandahan ng mundong ito. Di ba? Gusto mo ito? Kotse, lupa, bahay, maraming asawa, maraming damit, malaking kama, di ka naman makatulog, maraming pagkain, bawal naman lahat sa iyo. Ano gusto mo? Gusto mo ba doon lagi sa marami? O doon sa iba? Sino mahilig sa marami? Sabi nila, maraming pera, maraming problema. Kaya ako, tinatago ko na lang yung pera ko eh. Parang wala akong problema. Binibigay ko na lang sa asawa ko. Ngayon, siya ang problemado.
Joke lang yon. Kaya kung ang gusto nyo mawalan kayo ng problema, ayun, opening box, kayang tumanggap ng lahat ng uli ng problema. Biro lang yun. Baka ano nyo ako So ano uli nangyari? Bago ang pag-iisip. Hindi pa siya totally na-transform, na biglang ang galing na niya mag-preach, napakatalino na niya, pero meron ng pagbabago sa kanyang kaisipan dahil sa kanyang narinig, meron siyang natutunan, ngayon nagkaroon siya ng interest dahil ang interest niya ay nasa mabuting pastol. Maliit na pagbabago pa rin yan. Okay? Pag ganito na rin ang naiisip mo, huwag mo nang kontrahin o pigilan. Bagkus, umpisahang kilalanin pa ng mabuti kung sino si Jesus. Teka, hindi sa demonyo yan. Kasi hindi makakapagpagaling ng demonyo. Gusto ko pa siyang kilalanin. Interesado siya. Matutulungan kayo ng church na ito sa biyaya ng Diyos at sa biyaya ng Diyos tayong lahat ay lumago ng mga tupa ng mabuting pastol. Ganon kahalaga ang pagkilala. Kaya kung merong kahit konti o kaliit na changing of mind sa inyong kaisipan, pagtuunan mo na ng pansin. Paglaanan mo na ng oras. Intindihin mo na. As a conclusion, the great shepherd in flesh, 100 of years later, sabi ni sa Evidence Bible Note, David had written what the Lord was his shepherd and now the shepherd had become flesh. Sabi ni David sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. Now, dito sa John chapter 10, the shepherd, the Lord became in flesh. The shepherd in flesh. Si Kristo. The continuance of the most famous Psalm, Psalm 23, was the great shepherd himself. Hebrews 13 verse 20, now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep. By the blood of the eternal covenant, the one who takes away the want of the covetous human heart, si Kristo na nag-aalis ng pagiging makasarili ng isang tao. Si Kristo ang ating path, siya ang daan natin sa katuwiran. Kung meron ka ngayong desire, naisip mo na, teka lang, gusto ko yung ganung buhay, matuwid kay Kristo. You have the path of righteousness who brought light to the valley of the shadow of death, na nagbigay ng liwanag sa iyong madilim na buhay. Siya ang tinapay ng buhay na inilagay ng Diyos sa iyong hapagkainan na palagi mong kinakain, kasama ang iyong mga kaaway. So, meron kang kapayapaan. The heavens cup na punong-puno, umaapaw. Yan ang goodness and mercy ng Diyos sa atin bilang kanyang mga tupa. Basahin niyo yung Psalm 3. He is your shepherd. I shall not lack want. Wala ka nang hahanapin pa. He leads me beside. Dinadala niya ako sa pastulan. Kahit lumakad ako sa bingit ng kamatayan, hindi ako matatakot. Dahil ang iyong tungkod ang nagpoprotekta at nagko-comfort sa akin. Hindi yan pambali ng buto ng tupa. Para yan sa mga asong gubat. Ang tungkod ng pastol is to lead the sheep and also to strike the wolves. And we dwell in the house of the Lord forever. Kaya mga kapatid, kilalanin natin ang mabuting pastol at lumago. This is the charge to all of you. You must respond to this message. Kilalanin ang mabuting pastol at lumago. Sabi ni Peter sa 2 Peter 3:18, but grow
in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and the day of eternity. Amen. Sa Tagalog, sa halip, pagsikapan. Di ba? Kapag interesado tayo, ito ay pinagsisikapan. Okay? Pagsikapan ninyong lumago sa biyaya at sa pagkakilala. Di ba? Mahalaga yung pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo sa Kanyang kalawalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Walang makakakilala sa atin ng higit pa kaysa kay Jesus, na nakakaalam ng bawat oras na kinasusuklaman natin, ng gusto natin, lahat ng ating pinag-iisipan, lahat ng ating isip, lahat ng karumaldumal na ating sinasabi, alam niyang lahat yan. At mahal niya tayo at nais niya tayong baguhin at turuan. He wants to lead. He wants to teach. He wants to discipline us. Walang mas tapat sa atin kaysa kay Jesus na nagsasabi sa atin ng hindi natin gustong marinig. Palaging totoo ang kanyang sinasabi. Walang nagpakita ng higit na pangako sa ating kabutihan kaysa kay Jesus. Siya lang na naglakbay ng higit pa para tubusin tayo. Ang layo nun. Bilang Diyos, hindi niya inisip ang pagiging Diyos, kundi siya ay nagkatawang tao para sa atin. Nagdusa ng higit na kahihiyan, nagtiis ng higit na sakit, gumawa ng mas magagandang pangako, at nagpakita, nag-alay ng kanyang sarili na siya'y karapat-dapat sa lahat ng meron tayo at kung ano tayo ngayon bilang mga tupa Kristiyano. Ganoon niya tayo kamahal, that He lays His life for us, ang tunay na mabuting pastol. Tayo po'y manalangin.